A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 238 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 26, 2026 and yung title ng devotion natin ito is Great is God's Faithfulness. And for our discussion, it is about the book of Lamentation. So yung author nito ay anonymous but technically ito ay attribute to the prophet Jeremiah or at tinutukoy dito sa lamentation ay yung panahon ni Jeremiah. Ito ay patungkol sa paghihirap na dinanas ng mga tao sa bayan ng Juda noong sila ay pinalibutan ng kasundaluhan ni Nebuchadnezzar. So Nebuchadnezzar caused them to suffer in famine because he cut off all the supply ports and blocked escape routes, leading to the people of Judah to feel shame and despair. So as a parent, syempre sobrang sakit na makikita mo yung mga anak mo na nagugutom. Kasi syempre, di ba, 3 to 4 days pa lang siguro, yung savings nila ubos na. How much more sa 18 months na pinalibutan sila, na pinahirapan sila ni Nebuchadnezzar. And that's the strategy kasi para mapasok yung bayan nila na may mahinang puwersa. And for our scripture for today, ito nga ay yung sa Bible reading natin ay Lamentation 3 verse 22 to 23. Ito yung pinaka-sentro ng Lamentation. And para naman dito, yung unang-una dito sa Lamentation sa Tagalog sa verse or chapter 1 verse 1, ito pala yung bungad O anong lungkot ng lungsod na dating matao, siya na dating bantog sa buong mundo'y ngayon tulad na ng isang balo, siya na dating pangunahing lungsod ngayon ay isa ng lingkod. Sa verse 11, namumugto ang mga mata ko kakaiyak, bagbag na bagbag ang aking kalooban, matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa hamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ng mga bata at mga sanggol, nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang sugatan sa mga lansangan, unti-unting nangangapos ang mga hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. So, ito yung pictures. Kung iisipin natin, ito yung nangyayari sa loob ng Judah because of the sieging na ginawa ni Nebuchadnezzar. But, dito sa 9, mabuting di hamak ang masawi ka sa digmaan kaysa naman sa gutom ikaw ay mamatay. At dahil walang makain, labis kang manghina. Kalagim-lagim ang naging bunga ng kapanghamakang sinapit ng aking bayan. Upang ang ina ay may makain kanilang supling ang siyang sinasaing. Tapos naging ano pa sila yung mga tao dito, lalo na yung parents, naging cannibalism sila. Kahit yung tipong anak nila ay kinakain nila at sa pinakalas na verses nitong chapter 5, sabi niya, ibalik mo kami, O Yahweh, sa dati naming kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Tukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin? So, question mark lang yon. But after all, this lamentation, this is what the center passage found in chapter 3, which lead us sa ating mga katuruan. Number 1, God love never ceases. Ito nga yung sentro yung Lamentation chapter 3 verse 22. The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi nagmamalo, hindi nawawala kahit na ipahatid na ng Diyos yung judgment sa kanila kasi yung ginawa nila, they worship other than Yahweh, and it is not just simple worshiping, they sacrifice children. Kaya ganun na lamang yung paghihirap na dinala sa kanila ng Diyos. But the Lord love never abandoned them. How? Point number 3, God mercy never come to an end. Kayang-kaya ng Diyos na burahin na lang yung humanity. But then again, the Lord keep choosing show mercy because sa bayan na yon may taong tapat pa rin sa Panginoon. Kumbaga, yung awa at pagmamahal ng Diyos dumadaloy pa rin sa makasalanan dahil sa mga matutuwid. And pangatlo, God faithfulness endures forever. Tayo lang ang hindi tapat sa Diyos, lalo na ang Judah during this time. They forsaken Lord already. And the effect of God's love is this:
hindi niya tinuldukan lahat sa judgment. May pangako ang Diyos na restoration, may pangako ang Diyos na ibabalik sila. That's why may Messiah. And ayun nga ay si Jesus Christ, yung ultimate restoration ng humanity. And through Jesus, dumalo yung pagmamahal ng Diyos sa atin at ang katapatan niya ay patuloy nating nararanasan. And now, para naman sa ating application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Number one, devote yourself to loving God and obeying His command. Love the Lord without reservation, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Kung ang Diyos nagbibigay siya ng judgment, pakatandaan natin, He Himself give a great faithfulness, yung dakilang katapatan din ng Panginoon, hinahabol tayo, inaabot tayo. Habulin ka man ng consequence of your sin, tandaan mo, hawak ka ng dakilang katapatan ng Diyos, which we discussed before sa Jeremiah 29 nga, sa kabila ng judgment ng Panginoon. Ito sinabi ng Panginoon na may plano siya sa mga tao, hindi para saktan, kundi bigyan ng panibagong pag-asa at kinabukasan. So, repent and now devote yourself to loving God. Ito yung gawin natin kapag tayo ay pinatawad na ng Panginoon. All in, walang ownership of life, hindi natin aangkinin yung sariling nating buhay. And pangalawa, love other as God has loved you. Drowning from His unfailing love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, meron na tayong paghuhugutan para tayo naman yung magmahal sa iba. At hindi mo kayang magmahal ng katulad ng sa Diyos kung ikaw mismo hindi mo na-experience na mahalin ng Diyos. At eto nga, you cannot give what you cannot have. Kaya kailangan mo munang tanggapin si Kristo sa buhay mo nang sa gayon ay yung kanyang pagmamahal yung magamit mo towards other people, hindi yung self-effort mong pagmamahal. And pangatlo, rest in God's love, mercy, and faithfulness every day. Walang problema sa Diyos, walang problema sa Diyos, yung ang problema ay laging nasa atin talaga. Kasi tayo ay hindi tapat, nagbabago-bago tayo. Hindi mo na kailangan tanungin ng Diyos na, Lord, mahal mo pa ba ako? Kasi paulit-ulit sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay magpakailanman hindi nagbago ang pagmamahal sa atin. So rest in God's love, mercy, and faithfulness without reservation or second thought. Mahalin mo ang Diyos, sumunod ka sa Diyos, devote your life to God. And ayun lang for our teaching and application para naman sa ating reflection. Why is it important to know that God character is stable, reliable, and unchanging? Napakagandang pagnilay-nilayan natin iyan para sang sa ganun, whenever na darating yung oras na magdududa na naman tayo, na mapanghihinaan na naman tayo, meron tayong panghahawakan na ang Diyos stable siya, aasahan siya at hindi siya nagbabago. And lang po for this devotion, before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for the life of Jesus Christ, for proving us how much you love us, Lord God. Thank you for your loving, unchanging love, Lord God. And Lord, help us, Lord, to show your love, to reflect your love, your faithfulness, Lord God, sa aming mga unfaithful, Lord God. Panginoon, tulungan mo kami magsumikap, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban, Lord. Help us to submit to the Holy Spirit, Lord God. Panginoon, na hindi yung aming sariling kagustuhan ang nasusunod, Panginoon, kundi ang iyong kalooban, Panginoon. Help us, Lord, to walk daily with you, Lord God. And naway every activity we did, Lord God, for you, Lord God, ay natataas din namin ng iyong pangalan, Panginoon, nang walang kahipokrituhan sa aming mga puso, Panginoon. Tanggalin mo ang kahambugan sa aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo ang aming attitude, Lord God, nang sa gayon ay maranasan ka rin ng ibang tao, Panginoon. Ayun lang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.